Nabunggo si Janet ng kotse, kakahabol sa asawa na alam niyang nambababae. Nang isugod sa hospital, nag-agaw buhay siya. Pero mabait ang Diyos dahil siya'y nabuhay. Ngunit pansamantala siyang walang makikita. Nang sunduin ng asawa sa hospital, dumating ang isang pamilyar na babae na noon pa man pansin niya na ang pagiging malapit sa asawa. Nabuo ang plano niya na magpanggap na bulag para mahuli ang dalawa. Nang iwi siya ni Wilfred sa bahay, patuloy siya sa pag-akto at ang kinuhang tagapag-alaga nito para sa kanya ay ang mismong sekretarya niya sa kumpanya na alam niyang kalaguyo ng asawa. Sa pag-aakala ng mga ito na bulag siya, nakita niya harap-harapan ng panluloko ng mga ito. Dahan-dahan ang lakad ni Janet sa loob ng kwarto. Rinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa shower sa banyo, kung nasaan ang asawang si Wilfred. Magaan ang bawat hakbang niya, palapit sa mga damit na nagkalat. Isa-isa niya iyong pinulot. Sinulyapan pa ang pinto bago nilusot ang kamay sa bulsa ng suit. Nang walang makuha, ay ang bag nitong nasa kama ang kanyang pinunteriya. At nang makuha roon ng cellphone, agad niya iyong kinalikot. Buisit may password. Mahinang kausap ni Janet sa sarili habang pinipilit na mabuksan ang cellphone. Sinubukan niya ang petsa ng wedding anniversary nila, ang birthday ng asawa, kahit pa ang birthday niya. Pero hindi niya iyon tuluyang nabuksan hanggang sa siya ay matigilan. Bakit hawak mo yan? Matigas siyang napalunok. Marahan niyang itinaas ang mukha niya. Naroon ang nakasuot ng robang si Wilfred. Seryosong sinulyapan nito ang kanyang hawak-hawak. What are you doing with my phone? Naghihinala pa nitong tanong. Pilit siyang umiti kahit na dinapuan ng kaba. Nagre-ring kasi kaya kinuha ko. Naglagay ka na pala ng password sa cellphone mo kaya hindi ko masagot. Ako nang bahala dyan, sweetheart. Naging seryoso siya nang kunin ni Wilfred ang cellphone at tumalikod. Baka sa trabaho lang to, mag-shower ka na. Tuluyan itong lumabas ng kwarto habang siya'y nanatiling nakatayo at nag-iisip. Hindi niya kailangan ng password kung wala siyang tinatago. Kausap niya sa sarili. Nang matapos mag-shower, humiga na si Janet sa kama. Nagpanggap siyang tulog nang maramdaman ang pagbukas ng pinto. Sandaling nagtungo ang asawa sa walk-in closet bago niya naramdaman ang pag-akyat nito sa kama. Nang yumakap si Wilfred mula sa kanyang likuran, hindi nabawasan ang kanyang suspecha. May kung anong bagay na itinatago ang kanyang asawa at sa gamit nitong cellphone, matatagpuan niyang makakasagot ng mga tanong niya. Good morning, ma'am. Magalang ang bati ng mga empleyado kay Janet. Dire-diretso ang paglalakad niya sa loob ng pagmamay-aring textile company. Napatingin siya sa asawa, napilit siyang sinasabayan sa paglalakad na may mayabang na tindig. Si Wilfred ang kasalukuyang head ng Department ng Finance, habang siya naman ang nakaupong CEO. Namana niya sa namayapang mga magulang ang kumpanya. At dahil sa angking galing niya sa negosyo, naipagpatuloy niya ang matagumpay na kumpanya na nasimula ng kanyang ama't ina. Sweetheart, untag ni Wilfred sa kanya nang makasakay sila sa elevator. Mukhang marami ka na namang trabaho sa office mo. Tumango naman siya. I told you already, ako nang bahala rito sa kumpanya mo, sa kumpanya natin. Ulit pa ng asawa nang abutin nito ang kanyang palad. Bago pa man tayo magkakilala, nagtatrabaho ka na para sa company. Patuloy pa nito. Sanay ako sa trabaho rito, Wilfred. Paano tayo niyan bubuo ng pamilya? Nagtatakang napatingin si Janet sa asawa. Hindi niya na mabilang ang ilang beses na paghiling ng asawa na magpahinga na siya sa pagtatrabaho. Tila ba, hinihingi na nito ang kumpanya sa kanya. Paano tayo magkaka-baby? Dugtong pa ni Wilfred. Tiningnan niya ang refleksyon nito sa elevator. Tumaas ang isang kilay niya nang makita na hindi ngiti ang nasa labi nito, kundi isang ngisi na sa kutob niya parang may pinaplano na masama sa kanya. Pilit pa rin nang umiti si Janet bago pa simpleng bumitaw sa asawa. 1 year pa lang tayong kasal, tsaka na natin pag-usapan ng pagkakaroon ng anak. Bakit pa tayo nagpakasal kung ayaw mo rin palang magkaanak? Naroon ang bahid ng inis sa tono nito.
Wilfred, wala akong sinabing ayokong magkaanak. O baka naman ayaw mo lang ipagkatiwala sa akin ang kumpanya mo. What? Naguguluhan niyang tanong sa sunod-sunod nitong paghihinala. Kayang-kaya kong hawakan ng company, kaya bakit hindi mo ko pagkatiwalaan? Wilfred? Come on Janet, you can't even promote me. Wilfred, kapopromote lang sa'yo from finance manager to head of finance. Ganun na lang ba kalitang tingin mo sa akin? Isang head lang ng finance? Nagtitimpi niya itong hinarap. Mabuti na lang at sila lang mag-asawa ang nasa loob ng elevator. Kung hindi, malalaman ng lahat ang madalas nilang pagtalunan. At iyon ang pwesto ng asawa sa kumpanya. Isang head lang ng finance? Hindi ba't ikaw ang may maliit na tingin sa posisyon mo? Dahil para sa akin, napaka-importante ng bawat empleyado hindi lang ng finance. Kung hindi lahat ng nandito sa kumpanya ko. Ngumisi si Wilfred. Kumpanya mo? Janet, mag-asawa tayo. Pero ang hirap sa'yo, sinosolo mo lang ang kumpanya mo. Habang nagpapakasarap ka bilang CEO, ako nai-stress sa mga lintik na report ng finance department. Sasagot pa lang sana si Janet nang magbukas ang elevator. Natigilan siya nang magtagpo ang mga mata nila ng business associate ng kumpanya na si Reverie. Kaisa-isa itong anak ng kasosyo nila sa negosyo at kaibigan din ng kanilang pamilya. Aaminin niyang bukod sa mapagkakatiwalaan ito, may angking galing ito pagdating sa trabaho. Buwisit. Bulong ni Wilfred nang lumabas ng elevator. Wilfred! Mahinang tawag niya pero nang pumasok sa loob ng elevator ang binata, natahimik siya. Top floor please. Anito sa kanya dahil siyang nasa tapat ng button ng elevator. Dahil doon din naman ang opisina niya, pinindot niya iyon bago humalukip-kip. Parehong nakatuon ang tingin nila sa nakasaradong pinto ng elevator. I was about to come to your office, ma'am. Simula ni Reverie. Pero dahil nandito na tayo, can I discuss something? Go ahead. Formal niyang tugon. Well, it's about the report from finance, from your husband's department. Wala pa ring nagbago sa record nila. Malabo ang data. May lapses ang income statement and… I will clear that with the finance department. Don't worry, Mr. De Vera. Thank you, Miss Mariano Sanchez. Mr. Sanchez should do his job. After all, he was promoted because of his skills, right? Nilinga niyang binata. Maliit naman siyang tumango rito. Nang bumukas ang elevator, tinuro nito ang daan para paunahin siya. After you, ma'am. Muli siyang tumango, lumabas at nagdiretso sa sariling opisina. Pabagsak niyang ibinaba ang bag at nasa po ang noo niya. Naalala niya ang pagtatalo nila ni Wilfred at hindi niya maamin sa sarili sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, hindi niya kayang ipagkatiwala sa asawa ang kumpanya. Muling bumaba si Janet sa department ng finance. Tumayo't bumati ang lahat nang siya ay makita. Where's the head? Tanong niya sa isa. Nasa office po, ma'am. Nagtungo siya roon. Isang beses siyang kumatok pero walang sumasagot. Nang itulak niya ang pinto ay nakalak yun. Lumingon siya sa mga empleyado na agad umiwas ng tingin. Nasa loob ba si Wilfred? Opo, ma'am. Mahinang sagot ng mga ito. Napakunot noon naman siya habang pinagmamasdan ang mga iwas na empleyado. Hanggang muli niyang katukin ang pinto. Wilfred? Idinikit niya ang tenga sa pinto. Sandali lang. Rinig niya ang tarantang boses ng asawa. Kaya mas gigil siyang kumatok. Wilfred, open this door. Mahina pero gigil niyang wika. Kung hindi lang siya nahihiya sa mga empleyado, kanina niya pa iyon sinipa. Naramdaman niyang umikot ang hawak niyang doorknob. Nang magbukas yun, ay naghinang ang mga mata nila ng isang babae. Nakatayo ito sa tabi ng mesa ng asawa. Sinulyapan niya si Wilfred na nakaupo sa swivel chair. Pansin niya ang mataas na paghinga nito. Humakbang siya at muling sinulyapan ng babae. Sino siya? Hello ma'am, I'm Rika, Mr. Sanchez new secretary. Pinakatitigan niyang babae. Ang asawa ko ang tinatanong ko, hindi ikaw. Sagot niya rito bago binalingan ng tensyonadong asawa. Hindi ko alam na tinanggal mo pala si Miss Rosalie. Pagtukoy ni Janet sa ilang taon ng assistant nito. About that, hindi masalubong ni Wilfred ang tingin niya.
Huminto siya sa tapat ng mesa nito. Nilingon ng bagong sekretarya at hinagod ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Iwan mo muna kami. Utos niya rito. Nagawa pang ngumiti ng babae sa kanya. Yes, ma'am. Nakita niya kung paano nito malagkit na sinulyapan ng asawa. Excuse me, sir. Diretso ang tingin niya nang maglakad ang sekretarya. Mas mataas pa ang takong nasuot nito kaysa sa kanya. Pansin niya rin ang sexy na suot nitong damit. Nagulat pa si Wilfred nang harapin niya ito. Bakit pinalitan mo si Miss Rosalie? Ano kasi? Tila nag-iisip ito ng isasagot hanggang sa mapatingin sa mga mata niya. Sandali nga, bakit mo ba ako tinatanong? Karapatan ko naman sigurong mamili ng magiging assistant ko. At saka pagpahingahin mo naman si Rosalie. Tumandang dalaga na yun dito sa kumpanya mo. Mababang litanya ng guilty na si Wilfred. At si Rika, para ko na siyang kapatid. Kailangan niya ng trabaho kaya siya ang hired ko. Ginagawa ko naman ang trabaho ko. Patuloy nito, nagsimula itong magbuklat ng folder. Napangiti siya sa inis bago hinagi sa ibabaw ng mesa nito ang hawak. Ginagawa ang trabaho? Kaya ba hindi maintindihan ang report ng department mo? Pinakatitigan ni Wilfred ang kanyang hinagis. The income statement is not providing a clear picture of our financial performance, making it challenging to make informed decisions. That's what you call your job? Galit na itinaas ng asawa ang muka. Sino na namang nagsumbong sa'yo? Yung business partner mo? Mr. De Vera has the right to know what's going on in this company. Pamilya niya ang kasosyo ng pamilya namin dito. E di sana siya na lang ang pinakasalan mo. Nagtatakang pinanood ni Janet ang tumayong si Wilfred. Sana kayo na lang ang nagsama. Total, pareho naman kayong magaling magmarunong. Wilfred, bumalik ka dito. Tawag niya pero para itong bingi na lumabas ng opisina. Unprofessional. Anya. Nang makalabas ay nakatingin siya sa bagong sekretarya ng asawa. Nakaupo ito sa silya sa mesa nito habang nakangiti sa kanya. Sa inis ay inirapan niya ito at buwisit na lumabas ng finance department. Maghapong nagtrabaho si Janet sa loob ng kanyang opisina. Halos hindi niya na namalayan ng pagdilim. Napataas lang ang tingin niya nang bumukas ang pintuan. Miss Mariano Sanchez. Mr. De Vera. Kaswal itong lumapit sa mesa niya habang nakapamulsa ang isang kamay. Akala ko nakauwi ka na. May tinatapos lang ako. Baka mapagsaraduhan ka. Nagkatitigan sila sandali bago itong umiti at inilagay ang hawak na folder sa ibabaw ng kanyang table. That's the finalized operational report, ma'am. Mabilis niya iyong kinuha. You mean, tapos mo na to? Yes, you can review it at home para makauwi ka na. Tumalikod na ang binata. Thank you, Mr. De Vera. Thank you for being responsible. Itinaas lang nito ang kamay nang maglakad paalis. Lumabas na rin si Janet ng kumpanya. Habang sakay ng kotse at naghihintay na umusad ang trapiko, napatingin siya sa unahang sasakyan. Kotse to ni Wilfred ah. Sinilip pa niya ang plate number. Sandali siyang nag-isip. Ang alam niya ay siya na lang ang huling umalis ng kumpanya. Kinuha niya ang cellphone. Hello? Wilfred, nasan ka? Nasa bahay na. Pinakatitigan niya ang kotse nito. Anong oras kang nakauwi? 6 p.m. Nirevise ko ang report para wala na kayong reklamo ng business partner mong yun. Hello? Tanong niya nang mawala ito sa linya. Nang umabante ang kanyang kotse, sinundan niya ang sasakyang nasa unahan. Malakas ang kutob niyang ang asawa niyang lulan nun. Pero paano ba niya makukumpirma na nagsisinungaling ito? Si Reverie. Bulalas ni Janet nang maalala ang binata na nakatira rin sa village kung nasaan ang bahay nila. Hello, Mr. De Vera? Nasaan ka? Hindi naman ito nakasagot. Reverie? May problema ba? Rinig niya ang pag-aalala sa tanong nito. Wala naman. Nanatili ang mata niya sa kotseng sinusundan. You sound uneasy. I'm fine. Itatanong ko lang sana kung nakapasok ka na sa village. Yeah, I'm about to. Pwede bang pakisilip mo naman sa gate ng bahay namin kung naroon ang sasakyan ng asawa ko? Natahimik naman ito. Please? Okay, malapit na ako. Wala ang kotse niya rito. Agad din na pagbibigay alam nito. Mahinang napamura si Janet.
Walang sasakyan sa loob ng garahe. Patuloy ni Reverie na mula sa kotse nakatanaw sa malaking gate ng bahay ng CEO. Salamat, ibababa ko na ang tawag. Sandali, natigilan naman siya. Are you sure you're okay? Yes, I have to go. Nag-iisip na ibinaba ni Reverie ang cellphone habang si Janet mariin na inaapakan ng silinyador. Huminto sila sa intersection. Nang akma siyang bababa, lumiko ang sasakyan ni Wilfred. Nagmamadali niyang hinawakan ng manibela pero may humarang naman ng truck. Dismayado siyang napayuko. Sigurado kung may ginagawa kang kalukuhan, Wilfred. At kung magaling kang tumakbo at magtago, mas magaling akong mag-imbestiga. Anya. Nang gabing yun ay halos madaling araw na umuwi si Wilfred. Nagpanggap naman na tulog si Janet. Nang mag-umaga ay maaga siyang pumasok sa kumpanya. Sa finance department ang kanyang diretsyo. May ilang empleyadong maagang pumasok ang naroon. Diretso siya sa opisina ng asawa. Sa pagbukas ng pinto ay ang nakatalikod na sekretarya ang bumungad sa kanya. Nakadukwang at pinupunasan ng mesa. Napangisi siya. Kinuha niya ang isang vase at ibinagsak. Kasabay ng pagtalo niya ang pagtili nito. Humarap ito sa kanya. Ma'am Janet? Pinakatitigan niya si Rika habang naglalakad ng nakahalukip-kip. Huminto siya sa tapat nito bago ito hinagod ng tingin. Haven't you heard about the company's dress code? Tanong niya rito. May ngiti itong hinila pababa ang hapit na miniskirt. I did, ma'am. Then, you shouldn't wear that you're wearing right now. Kailangan pa ba ng disciplinary action? O pauuwiin kita ngayon para makapaghanap ka ng mahabang tela sa bahay niyo at isaklob ko sa katawan mo. May pangaasarang ngiti ni Rika. Iba rin ang titig nito sa kanya. Tila nagmamalaki. I can fire you right now, Miss Secretary. Doon nawala ang nasa labi nito. Take me seriously dahil kayang-kaya kong sipain ka palabas ng kumpanya ko. Mariin niyang dugtong. I'm sorry, ma'am. Yes, you should be. What's happening here? Hindi kumilos ni lumingon si Janet nang marinig ang pagpasok ni Wilfred. Anong nangyayari rito? Ulit ng asawa ng lumapit. Sinulya pa nito ang nagpapaawang sekretarya bago siya binalingan. Bakit ka nasa opisina ko? Masama bang bisitahin ang isa sa opisina ng company ko? Tapos ka na ba? Magtatrabaho na kami. Back to work, Rika. Dagdag ni Wilfred. Humakbang na ang sekretary nito pero huminto rin nang magsalita si Janet. Siguraduhin niyo lang na tungkol sa kumpanyang tinatrabaho ninyo. Naging tahimik ang loob ng opisina. Dahil kapag nalaman ko na iba ang pinagkakaabalahan ninyo, umikot siya at seryosong tiningnan ng asawa. Ganoon na rin si Rika. Hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Nang maglakad, huminto siya sa tapat ng babasaging vase. Rika, right? Yes, ma'am. Pakilinis naman tong basura na to. Parang nangihingi ng tulong ito na sinulya pa ng asawa niyang hindi makakibo. Hanggang sa may kumatok sa pinto at iluwa si Reverie. Sandaling tinignan nito ang nagkalat sa sahig. I hope I didn't interrupt anything. Pauna ng binata bago nagbaling sa CEO. Miss Mariano Sanchez, the board is ready for the meeting. Formal na anito. Okay, Mr. De Vera. Masamang tingin ang ibinaling ni Janet kay Wilfred. Ang suot niyang heels ay inihinto niya sa tapat ng kamay ng sekretarya nito. Don't forget to dress accordingly, okay? Dahan-dahan itong tumingala. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. Ngumiti naman siya rito bago umalis. Nang matapos ang meeting, diretso rin bumalik sa opisina si Janet. Nakasalubong niya pa ang binatang kasosyo na sinulya pa ng suot na relo. Uwi ka na? Oo, seryosong pinagmasdan siya nito. I'm not feeling well kaya uuwi na ako. You don't look sick, ma'am. Kunwari siyang umubo-ubo. Napangiti naman ito. Next time, galingan mo pa ang pag-acting. Napahinto naman si Janet. Okay, I'm not sick. Pag-amin niya, may aasikasuhin lang akong importante. It really looks important. Mag-iingat ka. Humakbang na ito pero nagsalita siyang muli. May kakilala ka bang mapagkakatiwalaan sa finance department? Seryoso siyang nilingon ni Reverie. Kailangan ko lang masagot ang mga tanong ko.
Kinuha nito ang cellphone. Si Myla, Junior Finance Specialist. San kayo mag-uusap? Salamat Mr. De Vera. Sa loob ng kotse, nakipagkita si Janet sa empleyado. Doon niya nalaman na halos lahat ng nasa Department ng Finance nahahalata na ang asawa niya at ang bago nitong sekretarya. Ma'am, huwag niyo pong sasabihin kay Sir Wilfred na ako ang nagsabi sa inyo. Pinagbantaan niya po kasi kami na kapag nakalabas ito sa ibang department at nakarating sa inyo, tatanggalin niya kami. Huwag kang matakot sa kanya dahil mauuna ko siyang tatanggalin. Sabihin mo lang, ano pong mga napansin niyo sa dalawang yon? Sa umaga po, nagkukulong na lang sila sa opisina. Sabay silang magla-lunch at madalas na ipagyabang ni Rika na sumasakay siya sa kotse ni Sir sa tuwing pauwi po. Ang sabi niya wala raw pong mali siya dahil para raw silang magkapatid ni Sir Wilfred. Gigil na nagbaling sa labas ng bintana si Janet. Ngayon ay nasagot na ang kanya mga tanong at paghihinala. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng kotse nang pabalikin niya sa trabaho si Myla. Wala siya sa sariling pinagmasda ng suot na wedding ring. Hindi niya akalain na kaya siyang lokohin ni Wilfred at sa loob pa mismo ng kanyang kumpanya. Naalala pa niya kung paano siya porsigido nitong ligawan at alukin ng kasal. Mabilis niyang pinunasan ng luha nang matanaw na lumabas ng building si Rika. Makalipas lang ang minuto ay nakita niya si Wilfred na nagmamadali na pababa ng hagdanan. Naroon pa ang ngiti nito nang sumakay sa kotse. Maingat niyang sinundan ang sasakyan ng asawa at sa pagkakataon na ito, hindi niya papalampasin na hulihin ito at ang babae nito. Hindi nga siya nagkamali. Mula sa di kalayuan ay sumakay si Rika sa passenger seat ng kotse ni Wilfred. Ngayon, mahuhuli ko na kayo. Agad na tinapakan niya ang silinyador. Akmanghahalik si Rika kay Wilfred nang matanaw nito mula sa rearview mirror ang sasakyan ng asawa. Hinawi nito ang sekretary. Sandali, kotse yun ni Janet. Kabado nitong wika. Otomatiko namang napalingon si Rika. Anong gagawin natin? Mabilis na lumiko ang kotse ni Wilfred. Malayo na iyon sa abalang kalsada. Dire-diretso ang sasakyan nito sa malawak na bakanting lote. Desidido naman ang itsura ni Janet habang nagmamaneho. Ngayon wala na kayong kawala. Mga walang iya kayo. Sinagad niya ang metro habang gigil na nakatuon sa sinusundang sasakyan. Wilfred, bangin na yan. Natataranta si Rika sa passenger seat. Agad na kinabig ni Wilfred ang manibela. Napadpad muli ang sasakyan nito sa malawak na lote. Lumaki naman ang mga mata ni Janet nang mawala sa paningin ng kotse ng asawa. Sa bilis ng takbo niya, nagdire-diretso siya. Nahigit niya ang hininga nang makita ang malaking puno sa harap niya. Sinubukan niyang apakan ng preno pero ayaw nang kumagat. At ang sandaling iyon ang pinaka nakakatakot na parte ng kanyang buhay. Sinubukan ni Janet ang lahat para mapahinto ang sasakyan. May luha ang mga mata niyang lumingon para humingi ng tulong. Pero wala na kahit sinong naroon para sakluluhan siya sa siguradong kapahamakan. Napapikit na lang siya nang mabasag ang salamin ng unahang kotse. Ramdam niyang malakas na pagsalpok ng sasakyan sa malaking katawan ng puno. Wilfred, pinigilan ito ni Rika sa akmang pagbaba ng sasakyan. Baka may makakita sa atin. Mula sa loob ng kotse, parehong nakatanaw ang dalawa sa umuusok at wasak na unahan na sasakyan ni Janet. Titingnan ko lang kung gagalaw pa siya. Kailangan ko makasigurado. Napangisi ang babae. She should be dead. Nagkatingin na ng dalawa nang marinig ang ugong ng sasakyan. May parating, halika na. Nagmamadaling nagmaneho si Wilfred. Hinihingal na bumaba si Reverie ng kotse. Kitang-kita niya ang sasakyan ng CEO na nakasalpok sa malaking puno. No, Janet. Agad siyang lumapit at naroon ang duguan at walang malay na si Janet. Mabilis niyang kinuha ang cellphone. Pagkatapos binuksan ang pinto at maingat itong binuhat palabas. Janet, humingi na ako ng tulong. Naroon ang nanginginig niyang palad sa duguan nitong pisngi habang nakadantay ito sa kanya. Mabilis na napabalikwas ng higaan si Janet. Itinaas niya ang mga palad. Buksan niyo ang ilaw, wala akong makita. Sa pagbaba niya, nahulog siya sa kama. Kahit nasaktan,
Muli siyang kumapakapa. Please, buksan niyo ang ilaw. Tulungan niyo ako. Napahinto siya nang may marinig. Wilfred? Janet? May humawak sa magkabila niyang braso bago dahan-dahan siyang itinayo. Reverie? Oo, ako nga to. Hinigpitan niya ang kapit sa kamay nito. Buksan mo ang ilaw please, wala akong makita. Natahimik naman ito. Niyugyug niya ang binata na natigilan. Reverie, buksan mo ang ilaw. Janet, bukas ang ilaw. Ano? Umupo ka muna. No, bakit wala akong makita kung bukas ang ilaw? Janet, anong nangyari sa mga mata ko? Janet. Tell me, why can't I see anything? Pagwawala niya. Naramdaman niya ang magaan na paghawak ng binata sa mga kamay niya. You had an accident at napuruhan ang mga mata mo. Nangihina siyang napaupo kasabay ng pagtulo ng luha. Bulag na ako? Mahina niyang tanong. Ramdam niya ang pag-alalay ni Reverie. What's important now is that you are breathing, Janet. Tahimik siyang umiyak habang hindi mapaniwalaan ang kinahinatnan. At swerte nga siyang nabuhay pa mula sa aksidente. Makalipas ang ilang minuto, kalmado siyang nakaupo sa kama. Ang sabi ng doktor, you're experiencing transient visual loss dahil sa nangyari. You've almost died nang isugod kita rito. Thank God you survive. Ikaw ang nagsugod sa akin? Paano mo nalaman na nandun ako? Sunod na tanong ng nagtatakang si Janet. Nung paglabas ko ng kumpanya, nakita ko mabilis ang takbo ng kotse mo kaya sinundan kita. Sagot ni Reverie. Hindi man niya nakikita, ramdam niya ang pag-aalangan nito bago muling nagsalita. Sino bang hinahabol mo? Dahan-dahang bumilog ang kamao niya nang maalala ang paghabol kay Wilfred at sa babaeng nito. Janet, tinawagan mo na ba si Wilfred? I tried to call him pero hindi siya sumasagot. Iuwi mo ko sa bahay, Reverie. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Sigurado ka? Myla told me everything and yet gusto mo pa ring umuwi kay Wilfred? Hindi pa ako tapos sa kanya. From the start, wala na talaga akong tiwala sa asawa mo. Nilingan niya ang pwesto kung saan galing ang boses ng binata. I'm sorry. Bawi nito pagkatapos ay hindi na nagsalita pa. Iuwi mo ko sa bahay, Reverie. Yun lang ang hiling ko. Hindi man nakikita ni Janet ang kalsada, ay malakas ang pakiramdam niyang nakauwi na siya sa kanilang bahay. Nang huminto ang kotse, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Here's my arm. Maingat na kinuha ni Reverie ang kamay niya bago inangkla sa braso nito. Salamat. Dahan-dahan siyang naglakad. Nandito na tayo. Bulong ng binata sa kanya nang huminto. Marahan siyang bumitaw dito bago naglakad. Narinig niya ang sunod-sunod na yabag sa hagdanan. Sweetheart? Nagmamadaling lumapit at yumakap si Wilfred kay Janet. Nang humarap, ay hinawakan nito ang asawa sa magkabilang braso. Anong nangyari sa'yo? Saan ka ba nagpunta ha? Isang linggo kang nawala. Saang hospital ka ba na-admit? Doon siya maliit na napangisi. Paano mo nalaman na kailangan kong i-hospital? Natigilan si Wilfred. Reverie, may pinagsasabihan ka ba ng tungkol sa nangyari sa akin? I didn't tell anyone, Janet. Paano mo ngayon nalaman na naaksidente ako? Tanong niya sa asawa. Pinakatitigan ng binata ang namutlang si Wilfred. Gamit ang baston, hinawi ni Janet ang binti nito. Naglakad siya sa malawak na sala. Hinanap mo talaga ako? Oo naman. Narinig niya ang lumapit na boses ng asawa. Hinanap kita kung saan-saan. Well, I almost died. Mabilis ang takbo ng kotse ko sa pagsunod sa isang sasakyan nang sumalpok ako sa puno. Hindi mo ba tatanungin kung sinong sinusundan ko? Patuloy niyang usisa. Wala siyang narinig mula sa asawa. Anyway, as you can see, bulag na ako. Naiwas ni Wilfred ang muka nang basta itaas ni Janet ang baston na hawak. I can't see anything. I'm so sorry sa nangyari sa'yo, sweetheart. Rinig niya ang pagiging pilit sa boses ng asawa. Kung bulag ka na, paano na ang kumpanya? I'm leaving it to you. Talaga? Tuwang-tuwang tanong nito. Ibibigay mo na sa akin ng textile? Yes. But Mr. De Vera is going to be your mentor while you manage my company.
Napunit ang ngiti ni Wilfred nang lingain si Reverie na tumango. Sweetheart, hindi ko siya kailangan. Kayang-kaya kong umupo bilang CEO. Inangat ni Janet ang kamay para kapain ng asawa. Nang masagi ang pisngi nito ay ngumiti siya bago tinapik yun ng may kalakasan at sunod-sunod. Don't worry Wilfred, kapag alam mo na ang trabaho, sayong-sayo na ang kumpanya. Gagawin ko ang best ko, sweetheart. Good. Huminto siya sa pagtapik ng mukha ni Wilfred at naglakad gamit ang baston. May isa pa akong kailangan. Kahit ano, otomatikong sagot ng asawa. Hire a caregiver to take care of your blind wife. Sure, walang problema. Thank you, Wilfred. Kinaumagahan, nakaupo sa harap ng dining table si Janet. Hawak ang baston. Narinig niya ang parating na yabag. Wala mang makita ang kanyang mga mata. Naging malakas ang kanyang pakiramdam. Luminga siya nang marinig ang malakas na kalampag sa harap niya. Nagdadabog ka ba? Tanong niya. Umirap si Wilfred at pumamewang. No sweetheart, dumulas lang ang kamay ko. Napangisi si Janet. Kagabi pa ako nag-aasikaso sa'yo. Parinig ni Wilfred. Nagrereklamo ka ba? Hindi syempre. Asawa kita kaya dapat kitang pagsilbihan. Yung tungkol nga pala sa pagiging caregiver mo. Gusto ko yung kilala't pinagkakatiwalaan mo, Wilfred. Gusto ko, yun ang magiging tagapag-alaga ko. Putol niya nang kapain ng baso sa ibabaw ng mesa. Bago pa man maiabot iyon ni Wilfred, ay nakuha niya na ito. Sandali niya iyong tinapat sa ilong. Abang na abang naman si Wilfred kung iinumin ito ng asawa. Natigilan sa paglapit ng baso sa labi si Janet nang may narinig siyang pamilyar na boses. Sir Wilfred? Oh, nandito na pala ang caregiver na kinuha ko para sa'yo. Sagot ng asawa. Ibinaba niya ang hawak. Pinakinggan niya ang takong nasuot ng bisita. Here's Rika. Tumaas ang sulok ng kanyang labi nang makumpirma kung sino ang inaasahan niyang kukunin nito na magiging tagapag-alaga niya. Ang sabi mo, gusto mo yung pinagkakatiwalaan ko. Kaya siya yung kinuha ko. Good morning, Ma'am Janet. Nakakalungkot po talagang nangyari sa inyo. Kahit dilim lang ang nakikita, sigurado siyang nakangiti ang babaeng kasama ng kanyang asawa. Talaga? Nalulungkot ka? Opo, hindi po biro ang pinagdaanan ninyo. Kung ganun, lumapit ka rito at dudukutin ko ang mga mata mo para magamit ko. Seryosong biro niya na ikinanipis ng labi ni Rika. Kung pinadala mo siya rito para maging caregiver ko, sino nang magiging sekretary mo, Wilfred? Huwag kang mag-alala, sweetheart. Kaya ko ng sarili ko. Isa pa, yung business partner natin, lagi ko namang makakasama. Mabuti na rin yun para naman makita ng lalaking yun ang galing ko sa trabaho. Mayabang nitong tugon. Hindi po pwedeng malit ang acting CEO, kaya pumasok ka na sa kumpanya. Utos niya. Oo, sweetheart. Nararamdaman niya ang paghalik nito sa kanyang pisngi. Lihim niyang binaling ang hakbang nito at sigurado siyang huminto ang asawa kay Rika. Rinig niya ang impit na tawa ng babae na sigurado siyang nilapitan ni Wilfred. Rika, tawag ni Janet habang si Wilfred naman ay naging mahina ang hakbang matapos halikan sa labi ang dalaga. Yes, ma'am? Inabot ni Janet ang baso rito. Ano pong gagawin ko rito, ma'am? Tikman mo. Bakit po? Hindi po ba para sa inyo yan? Hindi ba't mahilig kang sumalo? May ngisin niyang tanong dito. Kaya kunin mo na to. Ang asawa ko nagtimpla niyan. Siguradong magugustuhan mo. Bilisan mo. Naging gigil ang patuloy niya. Mabilis namang narinig ni Janet ang paglapit nito pagkatapos ay kinuha ang baso sa kamay niya. Ubusin mo yan hanggang sa mabusog ka at sumakit ang tiyan mo. Kinapa niya ang baston at naglakad. Nang makalabas sa bahay, tinapat ni Janet ang cellphone sa tenga. Kaisa-isang numero lang ang naroon. Reverie, Janet, kamusta ka na? Ayos lang ako. Nandiyan na ba si Wilfred sa kumpanya? Yeah, nandito na siya kasama ang buong board para sa announcement ng pagiging acting CEO niya. Hayaan mo lang siyang mag-enjoy. Give everything he wants. Dapat maging masaya siya at maging sigurado siya na sa kanya na ang pwesto. Para kapag binawi ko na, gumuho ang pangarap niya.
Ano ba talagang plano mo? At bakit ka pumayag na maging caregiver mo si Rika? Ngumiti naman siya. Parang maganda kasing pakinggan yung keep your friends close and your husband's mistress closer. I don't know what your plan is, pero tandaan mo, they can take advantage of your weakness. I hate to say this, but you're visually impaired. Mas delikado para sa'yo. Umiling-iling siya. Disadvantage? Well, ang inaakala nilang kahinaan ay ang magiging alas ko sa pagpatay ng nilalaro nilang apoy. Determinado niyang ibinaba ang cellphone. Sumulyap siya sa direksyon kung saan galing ang parating na hakbang. Ma'am Janet, ready na po ang paligo ninyo. Very good. Tara na po. Ramdam niya ang pag-alalay nito pero iniwas niya ang braso. Kaya ko ang sarili ko. Sinimulan niyang maglakad. Ma'am Janet, kaya siguro gustong-gusto kayo ni Sir Wilfred. Hindi lang kayo maganda, matalino at successful. Strong and independent woman din kayo. Kausap sa kanya ni Rika habang maingat siyang naglalakad papuntang kwarto. Tingin mo? Tanong naman niya. Opo, sana maging katulad niyo ko. At sana rin po, nakahanap ako ng Wilfred sa buhay ko. Huminto siya at bumaling sa pinanggalingan ng boses nito. Ibig ko pong sabihin, katulad po ni Sir Wilfred. Humakbang siya palapit dito. Ma'am, baka mahulog po ako. Takot na wika ni Rika na naroon sa manipis na salamin na haligi ng hagdan. Hindi ba dapat ako ang matakot dahil ako ang walang nakikita? Inihinto ni Janet ang mga paa. Alam niyang sakto ang sukat ng talampakan sa pagitan ng baitang ng hagdan. Hindi ka naman nakasuot ng tamang uniform sa trabaho mo ngayon, tama? Ma'am, you still wear high heels. No, ma'am. Liar. Rinig ko ang takong mo. 4 inches stilettos. Siguradong anya, hindi ito nakasagot. Who do you want to impress? For sure, hindi ako. I'm blind and I won't be able to see you. Buisit na bulag to. Daig pang may 4 na mata. Inis na bulong nito. May sinasabi ka ba? Wala po, ma'am. Mababang tonong sagot nito. Sumunod ka na sa akin. Malamig na ang paligo ko. Nagsimula siyang humakbang. Pero huminto siya nang maramdaman na hindi sumunod si Rika. Ma'am, mauna na po kayo. Namimilipit itong hawak ang tiyan. Bakit? Nakangiti at kaswal niyang tanong. Rinig niya ang pagkulo ng tiyan nito. Kailangan ko pong mag-CR. Narinig na lang niya ang pagtakbo ng babae ng asawa. Napangiti na lang siya nang tumalikod papasok sa kwarto. Yan ang bagay sa kabit na tulad mo. Kinapaka pa ni Janet ang sahig matapos ang ilang minutong pagbababad sa bathtub. Sinuot niya ang roba at lumabas ng banyo. Napakunot noo siya nang may marinig na kaluskos. Agad na hinanap ng kamay ang baston. Rika? Yes, ma'am. Tugon ng dalaga na suot ang isa sa mga damit ni Janet. Kaswal din itong naghahalongkat ng alahas, make-up at lahat ng gamit ng CEO. Hinawakan ni Janet ang dulo ng kama kung nasaan ang isusuot niya. Anong ginagawa mo? Tanong niya sa babae ng asawa. Naglilinis po ng kwarto niyo. Nakahanda na po yung lunch niyo. Bumaba na po kayo. Alam niyang hindi ito naglilinis, kaya't bumaba na siya sa hagdan at nagtungo sa dining table. Ma'am, bakit hindi niyo po ginalawang niluto ko? Tanong ni Rika nang makita siyang kumakain ng pagkain na tinake out niya sa restaurant. I simply don't trust you. Prangkang sagot niya. Kung hindi niyo naman po pala ako pagkakatiwalaan, then why did you hire me? Naroon ang buwisit na himig ng caregiver. Great question. Nakangiti niyang sagot. I'm home. Boses iyon ni Wilfred. Sinundan niya ng mabilis ang tunog na takong ni Rika. Siguradong tumakbo ito para salubungin ng kanyang asawa. May ilang minutong natahimik ang sala bago siya tumayo. Doon lang lumapit sa kanya si Wilfred. Hi, sweetheart. Pasimple siyang umiwas, nangahalik ito sa kanyang pisngi. Kamusta ang kumpanya ko? Nanunuot sa ilong niyang pabango ni Rika, kaya sigurado siyang malapit ito sa kanya. Malamang nakakapit na parang tuko sa kanyang asawa. All is well. Wala ngang nasabi sa akin ng business partner mo. He just watched me impress everyone inside the conference room. Kumpiyansa nitong sagot. That's good to hear. Kahit hindi kita nakikita,
Alam kong masayang masaya ka. Is that how much you want to be a CEO? Yes, sweetheart. Sobrang saya ko ngayon. Lumapit siya at tinapik ang pisngi nito. Huwag kang masyadong masaya. Alam mo bang kapag masyado raw masaya, may masamang mangyayari? Anong masamang mangyayari? Katulad ng bulag ka na ngayon? Kahit bulong ni Wilfred, yun ay malinaw niyang narinig. Narinig niya rin ang pagbungis-ngis ng kalaguyo nito. Rika, you can go. Nandito na ang asawa ko to take care of me. Pwede ka nang umuwi. Naglakad na siya patungo sa sala. Mauna na po ako, Ma'am Janet. Sir Wilfred. Nang umupo siya sa sala, rinig niya ang takong ni Rika palabas ng bahay. Sweetheart, akit lang ako sa taas. Paalam ng asawa. Go ahead. Magaan niyang utos. Nang marinig niyang yabag nito sa hagdan, ay naglinya ang noo niya nang maringga ng mahinang yapak. Umakyat din iyon paakyat. Pinakiramdaman niya ang buong bahay at alam niyang may nangyayaring kakaiba. Magaan ang bawat tama ng dulo ng baston ni Janet sa baitang ng hagdanan. Hiling niya na sana wala siyang masagi kahit na ano na maglilikha ng kung anumang ingay. Hanggang sa makarinig siya sa kwarto nilang mag-asawa. Hinawakan niya ang doorknob at mahina iyong inikot. Ano ba, Wilfred? Nakikiliti ako. Rinig niya ang tuwa sa boses ni Rika. Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng bulag na yon. Boses naman iyon ni Wilfred. Masayang masaya at nagbubunyi ang mga ito hanggang sa tumahimik ang dalawa. Sweetheart, anong ginagawa mo rito? Rinig niya ang kaba sa boses ng asawa. Tenisyonadong nagkatinginan sina Wilfred at Rika na suot pa ang alahas at damit ng CEO. Ngumiti ang nakasilip na si Janet sa pinto. Wala naman, yayayain lang sana kitang maghapunan. Nakahinga naman ng maluwag ang dalawa. Hindi pa ako gutom, sweetheart, at saka marami pa akong tatapusin na trabaho. Sige, sa baba lang ako. Huwag kang magpapakapagod sa trabaho ha. Matamis niyang bilin bago kinabig ng dahan-dahan ng pinto para isarado. Agad na binuhat ni Wilfred si Rika sa kama. Mas exciting pala yung ganito kaysa tuluyang namatay ang asawa mo. Ngayong bulag na siya, hindi niya na makikita ang ginagawa natin. Plus, magiging sayo ang kumpanya. Oo nga, ikaw talagang lucky charm ko, babe. Muling nagharutan ng dalawa. Si Janet naman, mariin ang kapit sa baston, pababa ng hagdanan. Sulitin niyo na ang araw ninyong magkasama dahil hindi na rin naman magtatagal yan. Sa susunod, hindi niyo na makukuhang magsaya kahit na magkasama pa kayo. Kausap niya sa sarili. Kinaumagahan ay naroon ang nakatulog na si Janet sa sala. Nang magbukas ang mga mata, sandali siyang napapikit. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. May naaaninag siya. Nilingan niya ang bintana kung saan nababanaag niya ang liwanag. Bumangon siya. Marahang kinapa ang mesa. Hanggang sa marinig niya ang parating mula sa hagdan. Good morning, sweetheart. Tumingala siya roon. Good morning, Ma'am Janet. Kasunod na bumati ang kalaguyo nito. Pasimple niyang ibinaba ang kamay. Kinuha ang baston at naglakad ng bahagya. Rika? Yes, ma'am? Mag-prepare ka ng breakfast. Opo, ma'am. Mula sa pagkakaakbay ni Wilfred, maarting nagtungo ang dalaga sa kusina. Suot-suot pa rin ito ang damit ni Janet. Sweetheart? Matamis niyang tawag kay Wilfred kahit sukang-suka. I'm here, sweetheart. Kinapa niya ang braso nito bago doon kumapit. Dinala siya nito sa dining table. Habang si Rika naman ay tinatak ang isang laxative sa isang baso. Naiiling naman ang nakangiting si Wilfred. Lumapit ito sa pwesto ng CEO. Ma'am, heto po ang fresh juice ninyo. Thank you, Rika. Mahinang kinabig ni Wilfred ang bewang ng dalaga at agad na nagdikit ang labi ng dalawa. Sandali pa itong bumulong sa tenga ng babae nito. You're so silly. Anong nilagay mo sa inumin niya? Laxative. Nakangiti nitong sagot. Itinaas na ni Janet ang baso. Abang na abang naman sina Wilfred at Rika sa paglapat ng bibig nito. Ngiting-ngiti ang dalawa. Nang mailapat ni Janet ang labi sa baso, sandali siyang tumigil. Rika? Ma'am? Alam mo bang sobrang thankful ako sa'yo? Talaga po? Yes, kahit na medyo masungit ako,
You still managed to take care of me. And because of that, here's for you. Napunit ang magandang ngiti sa labi ng dalaga nang itaas ni Janet ang baso ng juice. Come on, inumin mo na. Tumayo siya at kinapa ang kamay ng babae ng asawa. Pinahawak niya rito ang baso pagkatapos ay umikot at nagtimpla ulit. Eto naman ay para sa mabuti kong asawa. Lumaki ang mga mata ng mga ito nang hawakan ni Janet ang bote ng laxative. May ngiting hinalo-halo ni Janet ang juice bago muling bumalik sa pwesto ng mga ito. Hindi pa ninyo iniinom? Okay lang ako, sweetheart. Sagot ng asawa na napalunok. Ako rin po, ma'am. Para sa inyo po talaga to. Kapag hindi nyo yan ininom, iisipin kong may inilagay kayong iba sa inumin ko. Nagkatinginan ng dalawa. Iisipin ko na hindi lang basta juice ang ibinigay mo, Rika. Siyempre, ma'am. Juice lang ang ibinigay ko sa inyo. Then drink it. Naging matalim ang mata niya. How about you, sweetheart? Sabay na kayo. Safe naman yan, diba? Sige na. Hindi ko marinig ang lalamunan ninyo. Itinapat niya ang tenga sa mga ito. Sabay na pumikit ang dalawa bago tinungga ang nasa baso. Very good. Napapalakpak sa tuwa si Janet. Kinapa niya ang bag ng asawa sa silya. Oh, sweetheart. You can't be late. Pumasok ka na. Sandali, teka. Itinulak-tulak niya si Wilfred na walang nagawa kung hindi lumabas ng bahay. Narinig na lang niya ang ugong ng sasakyan nito. Umirap siya bago humarap sa loob ng bahay. Rika? Tawag niya sa caregiver. Ma'am. Nang dumaan ito sa harapan niya, pinigilan niya sa braso. Ma'am, sandali lang. Kailangan ko pong magbanyo. Pero inuutusan pa kita. Kulang ako sa gamot kaya mamili ka. Ma'am, nakahawak ito sa tiyan habang namimilipit. Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba sa juice na ininom mo? Pilit na itinuwid ni Rika ang likod kahit ramdamang malamig na pawis. Wala po, ma'am. Sundin mo na ang utos ko. Napangiti si Janet nang marinig ang mabilis na pagtakbo ni Rika palabas ng bahay. Dahan-dahan siyang naglakad at kinapa ng kamay ang bagay na inilagay niya sa juice ng dalawa. Napangiti siya ng malawak. Kamusta ang asawa ko sa kumpanya? Kasalukuyang nakadikwatro si Janet sa isang silya sa gilid ng pool. Diretso lang ang tingin niya habang kausap si Reverie sa kabilang linya. I think he's good. He's willing to learn. Napatango naman siya. Make him feel like he's the boss. Hayaan mong malunod siya sa kahibangan niya. Ako na ang bahala, Janet. Ang gusto kong malaman ay kung kamusta na ang kalagayan mo. Yung paningin mo. Naging natural ang ngiti sa labi ni Janet sa pagmamalasakit ng kausap. May doktor akong kaibigan. Ang sabi niya magiging mabilis lang bago ka ulit makakita. Dagdag pa ng binata. Alam ko na nahihirapan ka sa sitwasyon mo. But don't give up. I want. At sino bang nahihirapan? Makahulugan niyang tanong. Sa totoo lang. Ngayon na bulag ako, mas marami ako nakikita na hindi ko nakita noon. Katulad ng pakailan mo sa akin, Reverie. Tapat na magkaibigan ng mga pamilya natin at ganun din tayo, Janet. Salamat, Reverie. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, nagpaalam na siya sa kausap. Napahawak siya sa ilong nang may naamoy na nakakasukang amoy. Ma'am, hindi ko na po talaga kaya. Nagmamadali ang boses ni Rika at nang marinig niyang kumalampag na pinto ng banyo, napangisi siya. Gabi na nang humiga si Janet sa kama. Napamulat siya ng matigilan. Maingat siyang lumabas ng kwarto. Rinig niya ang mga nag-uusap na boses mula sa sala. Agad siyang yumuko at pinakinggan ng mga iyon. Calm down, Rika. Hindi pa natin pwedeng tuluyan si Janet. Boses iyon ng kanyang asawa. At bakit hindi Wilfred? Pagod na akong alagaan siya. Gusto ko na ring makuha ang kwarto, gamit, damit at mamahalin niyang mga alahas. I want everything she has right now. Including me? Nanunuksong tanong ni Wilfred nang ilapat ang palad sa hita ng dalaga. Napalitan naman ng ngiti ang inis ni Rika bago inilapit ang mukha kay Wilfred. You are already mine, Mr. Sanchez. Tumili ito nang yakapin ni Wilfred. Just wait a little more, babe. Sa oras na inilipat na ng asawa ko sa pangalan ko ang kumpanya, sabay natin siyang itutulak sa bangin. And this time, kahit kaluluwa niya hindi na makikita. Let's cheers to that.
Pinagbangga ng mga ito ang hawak ng baso ng alak. Wait me here. Titingnan ko lang at baka gising pa yun. Nang tumindig si Wilfred, ay mabilis na gumapang si Janet. Abot-abot ang kaba niya habang gumagapang pabalik ng kwarto. Rinig niya ang yabag ng asawa sa bawat baitang. Nanginginig ang mga binti niya nang marating ang kama bago nagpanggap na tulog. Sweetheart? Sweetheart, tulog ka na ba? Tulog na nga ang bulag. Dagdag ni Wilfred bago dahan-dahang isinarado ang pinto. Napangiti naman si Janet. Itong bulag na to ang susunog ng mga kaluluwa ninyo na kahit impyerno hindi kayo tatanggapin. Mahinang sagot niya. Sweetheart, mabilis na umiwas si Janet nang akmang hahalikan sa pisngi ng asawa. Gusto mo bang ipagluto kita ng breakfast? Day off ngayon ni Rika. I'm fine, Wilfred. Pumasok ka na sa trabaho at baka malate ka pa. Marahan siyang bumaling sa direksyon nito. Anyway, narinig ko kay Mr. De Vera na ginagalingan mo sa trabaho. Sinabi rin ba ng kumag na yon kung gaano ko kagaling sa operational plan? Yes, he did. Hinawakan nito ang kamay niya at naging malungkot bigla ang tono. Ilang buwan ka ng bulag. Siguradong malungkot ka, sweetheart. Hinaplos-haplos pa nito ang mata niya. Naawa ko sa'yo. Marami pa naman tayong pangarap. Tama ka. Walang kasiguraduhan kung makakakita ka pa. Yun ang sabi ng doktor. Paano ang kumpanya? Naramdaman ni Janet na itinaas ni Wilfred ang kanyang palad at sinapo sa pisngi nito. I'm doing great in the company. Hindi mo pa rin ba ako pagkakatiwalaan? Ayoko nag-aalala ka rito sa bahay habang wala kang makita. Alam kong ang bigat ng inaalala mo para sa kumpanya. Naisip kong mababawasan yun kung hahayaan mo na akong humawak ng kumpanya for good. Ngumiti si Janet, masuyong hinaplos ang mukha ng asawa. Tingin mo ba hindi ko iniisip yon, sweetheart? Talaga? Nasabik ang boses ng asawa. Ang dami-dami mo nang nagawa na hindi ko nakikita. Mariin at may ibang kahulugan niyang sabi. At hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa asawa kong masipag at sobrang dedicated sa trabaho. Alam mo naman na isa lang ang gusto ko, ang kumpanya. Doon pa lang makakabawi ka na, sweetheart. Dahan-dahang lumapit si Janet dito bago tumapat sa tenga ng asawa. Next week na ang anniversary ng Mariano De Vera Textile Company at doon ko ibibigay ang lahat ng nararapat para sa'yo. Talaga, sweetheart? Hinarap niya ito at tumango. Sweetheart, salamat. Muli siya nitong niyakap. Agad namang sumeryoso ang kanyang anyo habang patuloy itong hinahaplos-haplos sa likod. Napakunot noon naman si Reverie nang matanaw ang papasok na si Rika sa opisina ng CEO. Agad siyang sumunod at binuksan ang pinto. Gulat itong napalingon sa kanya. Pati na rin si Wilfred nakatatayo lang sa silya. Kitang-kita niya kung paano nawala ang mga ngiti nito. Mr. De Vera, bati ng asawa ng CEO. Formal siyang pumasok sa loob at nasulyapan si Rika ng ngiti-ngiti. Why aren't you at Mariano's residence? Hindi mo dapat iniiwan ng amo mo. Natawa ang maarting dalaga. Day off ko ngayon, Mr. De Vera. Okay, kaya ba kasama mo ang acting CEO ngayong rest day mo? Natahimik ang dalawa at nagkatinginan. Is that it? Patuloy niyang tanong. No, si Wilfred ang sumagot at pumagit na sa pag-uusap ni Reverie at Rika. At saka ano namang mali kung magkasama kami? Everyone knows na parang kapatid ko na si Rika. Parang kayo ni Janet, magkaibigan ng mga pamilya namin. Wala naman sigurong mali siya kung magkita kami. Nagkatitigan si Reverie at Wilfred. You're right, pero nakakapagtaka naman na sinasamahan mo ang parang kapatid mo lang kaysa ang asawa mong mas kailangan ka. Ngiting aso ang nagawa ni Wilfred. Lumapit ito sa binata na kaswal itong sinalubong. What do you mean? I mean, you should prioritize your wife first rather than taking care of a grown-up woman. Nakakakita siya at wala kang responsibilidad sa kanya. Buisit na kinwelyuhan ni Wilfred si Reverie. Ang yabang mo talaga ya. Ano bang pinagmamalaki mo? Ang pagiging business partner mo sa kumpanya na to? Maghintay ka lang. Kapag ako ang naging CEO, ikaw ang kauna-unahan kong tatanggalin. Galit na banta ni Wilfred. Sarkastiko lang itong pinakatitigan ng binata. Do you really think it's going to happen?
Tingin mo talaga karapat-dapat ang tulad mo rito? Patuloy niyang pagtatanong. Akmang susuntukin siya nito nang pigilan ni Rika. Tama na. Hinawakan nito ang braso ng asawa ni Janet. Tinagib naman ni Reverie ang kamay nito bago kaswal na inayos ang suot na korbata. Hindi naaalis ang tingin ng binata kay Wilfred. Get out of my office. Nagtitimpi nitong utos. I will, because I can't be with the two of you here. It feels like hell. Sagot niya at tuluyang lumabas ng opisina. Napasigaw sa galit si Wilfred at ginulo ang mga nasa ibabaw ng lamesa. Pinigilan naman ito ni Rika. Tumigil ka na nga, Wilfred. Kapag naibigay na ng bulag na yun ng kumpanya, sabay ko silang itutulak ng Reverie na yun sa kangkungan. Gigil na sagot nito. Yan ang isipin mo, kaysa magalit at magwala ka dyan. Galingan mong utuin ang bulag mong asawa na ibigay na sa'yo sa lalong madaling panahon ng kumpanya na to. Sang-ayon ni Rika. Nakausap ko na siya at sa anniversary ng kumpanya, ako na ang uupo bilang CEO. Doon lang ito huminahon. I can't wait for that day. Hinarap ng ngiting-ngiting si Rika si Wilfred. Ako nang magiging asawa mo. Ako nang magmamay-ari ng bahay, mga gamit at lahat ng mayroon si Janet. Hinawakan naman ni Wilfred ang baba ng babae. Yes babe, ikaw na ang magiging Mrs. Sanchez. Tuwang-tuwa na nagdikit ang labi ng dalawa. Reverie, anong ginagawa mo rito? Natigilan sa paghakbang si Reverie. Sandali pang lumingon sa gate kung saan galing. Nakakakita ka na? Nagulat ang anyo ni Janet nang marahang tumayo. Nakakakita ka na, Janet? Maliit siyang umiling. Hindi. How did you know that it was me then? Wala akong ginawang ingay nang pumasok. Nang humakbang ang binata, umatras si Janet kaya mas nagtaka ito. Itinaas ni Reverie ang kamay at ginalaw. Umaasang susundan iyon na mata ng CEO. Noong nabulag ako, mas naging malakas ang pakiramdam ko. Alam ko ang amoy ng pabango ni Wilfred, ni Rika at ikaw. Mukhang hindi ako dapat mag-alala sa'yo. Matalino ka pa rin. Inabot nito kay Janet ang baston. Sandali pa itong natigilan nang mahawakan ng kamay ng CEO. What brings you here? Basag ni Janet sa katahimikan. Nag-iwas ng tingin si Reverie. Dumaan ako to check on you. Maayos ako. Day off daw ng caregiver mo? Yes, nakita mo siya sa kumpanya? Hindi nakasagot ang binata. Siguradong nakita mo siya sa kumpanya, kaya nalaman mo na day off niya. Napahinga na lang si Reverie dahil sa naging mas matalino pang CEO. Sigurado ka bang ayos ka lang nakasama sila? Oo naman. Janet, alam ko ang ginagawa ko. Trust me, Mr. De Vera. This is gonna be a good show. Okay, malapit na ang anniversary party ng kumpanya. Yes, at gusto ko, maraming bisita ang dumalo. Lahat ng mga board members at mga empleyado. Dapat nandun silang lahat. Kumapaka pa siya sa hangin. Wala naman sa loob na inabot ni Reverie ang kamay dito. Pinagkahawakan niyo ni Janet. Ikaw nang bahala sa party. Make sure na magiging perfect night yun. Ano ba talagang plano mo? I'm planning a beautiful disaster. Good morning, Ma'am Janet. Namiss niyo po ba ako? Tanong ni Rika habang nakahiga sa sofa. May nakahiwang prutas ito sa plato na nasa ibabaw ng mesa, nakaswal nitong kinakain. Suot na naman ng dalaga ang damit at mga gamit ng babaeng amo. Dahan-dahan ang hakbang ni Janet gamit ang baston. Gusto niya ba ng breakfast? Wala nga pala kayong tiwala sa akin. Kaya kayo na lang ang magluto o mag-order ng pagkain niyo, ma'am. Nagulat ang kalaguyo ni Wilfred nang padabog na ipatong ni Janet ang baston sa sofa. Sa gilid kung saan ito nakahiga, gulat itong tumingala sa amo. Marumi na ang sofa na to at umaalingaso ang amoy. Dahan-dahang umiwas si Rika sa baston ni Janet. Itapon mo na to at bumili ng bago. Halos gumapang ang dalaga kakaiwas sa baston ni Janet na basta na lamang niyang hinampas-hampas kung saan pagkatapos mapaalis ang caregiver. Mamili ka ng bagong sofa, maliwanag. Opo. One more thing. Tawagan mo ang personal designer ko. Sabihin mo, gawan niya ako ng evening dress na susuotin ko sa anniversary party. Ano pang say-say nun, ma'am? Hindi nyo naman po makikita ang design. Ganito na lang, ako na lang ang hahanap ng damit nyo. At sisiguraduhin kong kayo ang magiging pinakamaganda sa gabing yun.
Ang bait mo naman. Napangisi si Rika. Sige, ikaw nang bahala sa susuotin ko. Okay, ma'am. What? Ito ang ipapasuot mo kay Janet? Pigil ang tawa ni Wilfred habang pinagmamasdan ang hawak ni Rika na sira-sira at itim na bestida. Oo, bagay na bagay ito sa kanya. Para makita ng lahat ng nasa party na wala na talaga siyang silbi, na kahit na damit hindi niya na makita. Ang galing talaga ng babe ko. Puri ni Wilfred. I can already smell of our success. Tatawagin na rin akong Wilfred Sanchez, the CEO of Mariano de Vera. Hindi pala, babaguhin ko agad ang pangalan ng kumpanya ko. Magiging Sanchez Textile Company na yon. Puno ng pangarap na nagyakap ang dalawa. Pigil ang tawa ni na Wilfred at Rika nang makitang pababa ng hagdan ng CEO, suot-suot ang sira-sirang gown. Ready na ba kayo? Tanong ni Janet habang hawak ang baston. Yes, sweetheart. Mayabang na itinaas ni Wilfred ang braso para angklahan niya. Ma'am Janet, mas lalo kayong gumanda. Makapigil tawa, makapigil hininga ang dress nyo. Pigil ang pagbunghalit ng tawa ng babae ng asawa. Thank you, Rika. I know your taste well. Sumunod ka na lang sa amin. Hindi ka pwedeng mawala sa event. Yes, Ma'am Janet. I shouldn't miss that party. Let's go? Anya sa asawa. Yes, sweetheart. Habang lula ng sasakyan sa backseat silang mag-asawa, ay nilingon ni Janet ang hindi mapakali sa saya na si Wilfred. Are you excited? Of course, sweetheart. Ang tagal kong hinintay ang gabing to. Finally, magiging formal na ang pagiging Chief Executive Officer ko. You deserve more than this, Wilfred. Sa totoo lang, parang kulang pa nga ang posisyon na ibibigay ko sa'yo. No, sweetheart. The CEO position is really what I want. Nang hawakan ng asawa ang kamay niya, ay may maganda siyang ngiting bumaling sa bintana. Sandali pang hinangin ang buhok ni Janet. Ito na ang araw na pinakahihintay niya. Tuluyan nang huminto ang kotse sa hall kung nasaan ang party. Napahawak si Janet sa tiyan niya. Sweetheart, let's go. Wait, sweetheart. I need to use the restroom. Okay, I'll wait for you inside. Kailangan kong harapin ang mga bisita. You can go. Nang bumaba at magsarado ang pinto, nawala ang kunwaring pagsakit ng tiyan ni Janet. Seryoso niyang tinuon ang mga mata sa driver. Manong, alam niyo na kung saan tayo pupunta. Opo, ma'am. Abot tenga ang ngiti ni Wilfred habang nakikipagkamay sa mga bisita. Mayabang pa nitong hawak ang baso ng wine. Congratulations on this remarkable anniversary, acting CEO. Thank you, pero wag niyo na akong tawaging acting CEO. CEO na kung CEO. Kumpiyansang sagot ni Wilfred matapos makipagkamay. Ibig sabihin, yes, Mr. Almonte. Ngayong gabi, ako na ang uupo bilang Chief Executive Officer. Hintayin niyo lang ang announcement ng asawa ko. Muling natutuwang nagkamay ang mga ito. Congratulations to the new CEO. Mas marami pang lumapit at nakipagkamay kay Wilfred na bilib sa sarili. Nasaan si Wilfred? Maarting lumapit ang kararating lang na si Rika. Natawag pansin na suot nitong sexy at revealing na pulang bestida. Please excuse me, gentlemen. Paalam naman ni Wilfred bago lumayo sa ilang may edad na mga bisita. This is the night for us. Mahinang sabi ni Rika. Yes, babe. Tonight, I'm going to be the CEO of the successful Mariano de Vera Textile Company. Well, hindi ko yata nakikita ang magiging business partner mo. Dapat nandito siya. Sabay na nagpalinga-linga ang dalawa. Tama ka. Dapat nandito ang mayabang na yun. Para ngayong gabi matanggal ko siya ora mismo. Ang bulag mong asawa, nasaan? Baka nandun pa sa restroom. Did you put something in her food to ruin his beautiful evening for her? Tanong pa ni Wilfred sa kalaguyo. Natawa ng mahina si Rika. Unfortunately wala. Baka sinwerte lang tayo. Nasa cabinet lang ng kusina ang laxative. Baka nakuha niya yon at napagkamalang sweetener. Napangisi si Wilfred. I can't wait to get what I want para madispatch ako ng pabigat na yan. Huwag ka nang mainip dahil ngayong gabi na yun, babe. Pinalandas ni Rika ang daliri sa pisngi ni Wilfred hanggang sa mamatay ang ilaw sa loob. Mabilis na umugong ang bulungan. Nagmamadali namang umakyat sa stage si Wilfred kahit madapa-dapa pa. Everything's going to be okay, everyone.
hanggang sa mapalitan ng puting-puting liwanag ang loob ng hall. See? This night will be a great night. Patuloy ni Wilfred. Kinuha nito ang mikropono. Let me start this milestone for all of us. As you all know, my beloved wife has been in an accident. That's why she lost her sight. I think she can't be here because I know she's nervous. Which is exactly why I am here, standing right in front of you two. Naputo lang sasabihin ni Wilfred nang mapalingon ang lahat sa dumating. Pigil ang tawa ni Rika nang makita ang suot na bestida ni Janet. Muling nagbulungan ng mga tao. Kinutsa-kutsa ang suot-suot ng CEO. Lahat ay natuon ng atensyon sa baston na hawak ni Janet nang ito ay maglakad. Mabilis na bumaba si Wilfred ng stage at sinalubong ang asawa. Sweetheart, sadyang inihinto siya nito sa gitna. Tumingin sa paligid si Wilfred na malungkot ang anyo. Nakikita niyo ang asawa ko ngayon. Kaawa-awa ang kalagayan niya. At para sa kapakanan ng kumpanya, may balita siya para sa atin. Hindi ba, sweetheart? Natuon ang mga mata ni Janet sa sahig. Sweetheart, you can tell them the good news. Dahan-dahan siyang lumingon kay Wilfred. Tumango naman siya bago inilibot ang tingin sa paligid. Magandang gabi sa inyo. Maraming salamat sa pagpunta ninyo lahat rito. And I just want to announce the good news. My beloved husband is now fired. Mas umingay ang bulungan. Gulat na gulat naman sina Wilfred at Rika. He will no longer be a part of any department of my company. And he will be removed as acting CEO of Mariano de Vera Textile. Sweetheart, hindi ito oras para magbiro. Muli niyang binalingan si Wilfred na halos hindi makangiti. Hindi ako nagbibiro. Hindi itong pinag-usapan natin. Ang sabi mo, natatarantang napatingin ito sa matatandang bisita na kausap kanina. Pagpasensyaan niyo na ang asawa ko. Mahina lang talaga ang ulo niya. Kaya nahihirapan siyang maintindihan kung anong nangyayari ngayon. Hindi na nakapagpigil si Rika at lumapit sa kanila. Kung aalisin mo siya bilang CEO, sinong papalit? Ikaw? Hindi ka nga makakita. You can't even dress well. Paano mo pahahawakan ng kumpanya kung bulag ka? Ngumisi si Janet. Sino bang may sabing bulag pa rin ako? Naging awang ang labi nito, pati na rin si Wilfred. Agad na napareak ang mga bisita nang itaas niya ang baston sakto sa mukha ni Rika. May bulag bang makakatama ng baston na ito sa mukha mo? Rika, kayang-kaya kong lagyan ng pasa ang buo mong muka kapag hinampas ko sa itong baston ko. You mean, all this time nakikita mo kami? Binalingan niya ang namumutlang asawa. Temporary loss of eyesight lang ang pinagdaanan ko. Hindi naman lahat nakita ko. Pero sapat na para makita ko kung paano mo ko pagtaksilan ng harap-harapan. Nagbulungan ng mga tao. Hindi totoo yan. Talaga? Napaluhod si Wilfred nang malakas na hampasin niya ang ibinabang baston sa magkabilang binti nito. Pagkatapos, ipinatong na iyon sa balikat ng babae nito na kusa ng lumuhod. That's my good girl. Nakangiting-an niya. Everybody, let's all watch the premiere of the movie, The Affair, starring the husband and his mistress. Nakangiting umakyat si Janet sa mababang stage matapos iyong sabihin. At mula sa screen, lumabas ang ilang CCTV video ng dalawa sa loob man ng kumpanya at ng maging sarili nilang bahay. Hindi makapaniwala ang halos lahat ng mga taong nanonood. Stop that! Sigaw ni Wilfred. Wilfred, you have to do something. Bulong ni Rika. Naglakad ng tuwid si Janet at nagtungo sa harapan ng manlulokong asawa at babae nito na nanatiling nakaluhod. Sa harap ng mga ito at ng mga bisita, hinawi niya ang suot-suot na sirang damit. Doon bumalandra ang maganda at kumikinang na bestidang suot niya. Nakangiti niyang pinagmasdan ang nakaawang na labi ni Rika. Nakalimutan mo ba? Isa akong may-ari ng kumpanya ng tela. Kaya kahit hindi ko man makita, alam ko kung anong pinasuot mo. Kahit na pamadaanan lang ng kamay ko. And I hate your taste. Pang basura. Parang ikaw. Nanunuya niyang patuloy. Niloko mo kami. Well, it's a tie. Niloko niyo rin naman ako. Malakas niyang sagot ng sumeryoso. Pwede na kayong umalis ng celebration ng company ko. Sandali,
May kailangan pala akong bawiin. Tumalsik ang mamahaling perlas na kwintas nang hiklatin niya mula sa leeg ng babae ng kanyang asawa. Pwersahan niya ring hinubad ang lahat ng gamit na suot-suot nito. Hindi ka lang kabit, magnanakaw ka pa. You all wear things that are mine. Kahit anong gawin mo, you can't be me. Kahit anong gawin mong nakaw at pagsuot sa mga gamit ko, you will still a copycat mistress. Halos mahubaran si Rika. Hinihingal na huminto si Janet bago tumingin sa asawa. And you're also mine, sweetheart. Pero open arms kitang ibibigay sa kanya. Tinulak niya si Wilfred na tumama naman kay Rika. Magsama kayong dalawa hanggang sa hukay, sweetheart. Akmang lalapit ito nang hagipin niya ang baston at itinapat sa mukha ni Wilfred. Wag na wag mo akong lalapitan, nakakadiri ka. Kahit anong sabihin mo, hindi na kita matatanggap sa buhay ko. Alam ko kung bakit mo lang ako pinakasalan at para lang yun sa kumpanya. Dahil katulad ng kabit mo, oportunista ka. Mariin niyang dugtong. Tinanggal na kita sa kumpanya ko at sa buhay ko, Wilfred. Ako naman ang maninigurong malulugmok ka kasama ang kirida mo sa hirap at hindi sa pinapangarap niyong kumpanya. Sinulyapan niya ang mga gwardya. Kalad ka rin niyo sila. Nang tumalikod siya ay kinuha at pwersahan ng inilabas ang dalawa. Narinig pa niya ang sigaw ng nagmamakaawang si Wilfred. Muli, umakyat sa stage si Janet. Kumpiyansang hinawakan ng mikropono at isa-isang sinulyapan ng mga bisita. Everyone, I'm back and I'm Janet Marie Mariano, the CEO of Mariano de Vera Textile Company. Now, we can enjoy the party. Nagpalakpakan naman ng lahat. Natanaw niya si Reverie sa dulo ng mesa. Nakangiti ito habang pumapalakpak. Napangiti siya bago muling tiningnan ng mga taong malinaw niyang nakikita. Nakabalik na siya sa kumpanya at nailigtas sa kamay ng ganid na asawa. Agad niyang kinasuhan si Wilfred at ang kalaguyo nito. Naparusahan ito dahil sa pakikiapid at pagnanakaw sa kanya. Hinihintay na lang niya na tuluyang mapawalang bisa ang kasal nila ng asawa. Kasalukuyang pinagmamasdan ni Janet ang refleksyon ng sarili sa ilog sa isang park. Hinawakan niya ang mga mata na naging susi na makita niya ang mga tunay na kulay ng mga taong nasa paligid. Anong tinitignan mo dyan? Napangiti siya nang makitang sinilip ni Reverie ang pinagmamasdan niya. Nagtagpo ang kanilang tingin. Noong gabing nagpunta ako sa inyo, nakakakita ka na noon, hindi ba? Seryoso nitong tanong. Tumango naman siya bilang sagot. Mas kilala mo pa ako kaysa sa naging asawa ko. Hindi niya alam kung paano ko nakitang lagyan ng kabit niya ng laxative ang inumin ko. Ang ending, silang dalawang nagkalat. Nakangiti niyang sabi. Hanggang sa mapaseryoso siya, nang pagmasdan ng binata na mas nakilala niya habang walang makita ang mga mata. Maraming salamat, Reverie. Hindi ka lang sa kumpanya naging tapat. Ganon na rin sa akin. Ngumiti naman ito na tila ngayon lang niya nakita. Walang anuman, lagi akong nandito para sa iyo, Janet. Sandaling naghinang ang mga mata nila bago sabay na bumaling sa ilog na may parehong matamis na ngiti. Kung tutuusin, naging biyaya para kay Janet ang sandaling pagkakabulag. Dahil dito, nakita niya ang hindi pagiging tapat ng asawa at nagawa niyang pagbayarin ito sa pagkakasala sa kanya.